Kumusta? Ako si Scott. Giblet saves the day, aklat pambata na isinalin sa inyong wika. Bago tayo magsimula, mag-subscribe sa button na ito. Sa ganitong paraan, makakapaglabas ako ng libreng aklat at maisasalin ito sa bawat wika sa mundo. Kaya panoorin natin kung paano iniligtas ni Giblet ang araw. Noong unang panahon, may isang maliit na mabalahibong nilalang na nagngangalang Giblet. Siya ay medyo kulay kahel at parang daga na may malalaking tainga, dalawang napakahabang ngipin, at ang pinakakakaiba sa lahat, isang napakahabang buntot. Dahil sa kanyang mahabang buntot, minsan ay mahirap para kay Giblet na pumunta sa iba't ibang lugar. Kapag pumupunta siya sa grocery store, maaaring kumukuha siya ng keso sa isang bahagi ng tindahan, habang ang kanyang buntot ay nasa seksyon ng mga gulay sa kabilang bahagi. Kapag gusto niyang panatilihing malapit sa kanya ang buntot, iniikot ito inilalagay sa ibabaw ng ulo. Dahil sa kanyang buntot, minsan hindi makasabay si Giblet sa kanyang mga kaibigan naglalaro ng taguan. At sa malinaw na mga dahilan, hindi magaling si Giblet sa tagu-taguan. Isang gabi, habang tinutulungan ni Mama si Giblet na matulog, sinabi niya, "Mama, ayoko ng sobrang habang buntot. Bakit hindi ako pwedeng maging katulad ng iba?" Hinalikan ni Nanay si Giblet sa pisngi at sinabi, "Dahil ang mayroon ka ay isang biyaya, at ito ang nagpapakaiba sa iyo mula sa iba. Giblet, ikaw ay espesyal." Naisip ni Giblet, "Di ako espesyal." Sa pitik ng buntot, pinatay niya ang ilaw nang hindi kinakailangang bumangon mula sa kama. Kinabukasan, lahat ng mga kaibigan niya ay pupunta sa kagubatan tingnan ng bangin ni Big O, ang pinakamataas na punto sa bayan ni Giblet. Habang tumatakbo mga kaibigan ni Giblet sa kagubatan, sumunod siya, umiikot-ikot sa mga puno. Nang sa wakas makarating siya sa kalinawan, naramdaman niya biglang hila, hindi na siya makausad pa. Lumingon siya, nakita kanyang buntot nakasabit sa mga puno. Hinatak niya ng hinatak, pero kahit anong pilit niya, ang kanyang buntot ay nakabara. Lahat ng kaibigan ni Giblet ay nakatingin sa bangin ni Big O at naghahagis ng mga bato sa ilog sa ibaba. Bigla na lang isa kanila ang nadulas at bumagsak sa bangin, sa kabutihang palad, sa kalagitnaan ng burol, natigil ang kanyang damit, sa isang sanga siya ay nakabitin sa kanyang damit, sa ibabaw ng mabilis na agos ng tubig, sa ibaba. Sa panahong iyon, natanggal ni Giblet ang kanyang buntot sa mga puno. Ibinalot niya ang buntot sa ulo at naglakad patungo sa bangin. Nakita ni Giblet ang kanyang kaibigan na nakatayo sa gilid at tinanong niya sila, anong nangyayari? Sumigaw sila, si Harry nadulas pababa ng burol, nakasabit sa sanga. Hindi alam kung paano siya iaahon. Nag-isip si Giblet, pagkatapos ay yumuko siya upang mag-isip. Nang bumaba ang kanyang ulo, dumulas ang kanyang buntot at nakalaylay. "Giblet, ikaw ay napakatalino," sigaw ng isa. "Ang iyong buntot, anong galing na ideya?" sigaw ng isa. At sa ganoon, hinawakan ni Harry ang buntot ni Giblet at umakyat siya. Nagdiwang ang lahat, hiplet, hiplet, hiplet. Hindi na ikinahiya ni Giblet ang kanyang buntot. Siya ay espesyal at kaya niyang gawin ang isang bagay na walang ibang makakagawa. Nakahanap sila ng mga bagong paraan para gamitin ang buntot ni Giblet para sa kasiyahan, tulad ng pagtalon sa lubid. Kaya tandaan, kung mayroon kang kakaiba sa iyo, huwag kang mahiya o mag-alinlangan. Hindi mo alam kung kailan mismong bagay nagpapakaiba sa iyo ay magbibigay daan sa iyo na gawin bagay hindi kayang gawin ng iba. Minsan ang pagiging iba ay ang pinakamaganda. Tanungin mo na lang si Giblet. Wakas.